Joel Embiid nabasag ang ilong, mawawala ulit sa Sixers. Ja Morant naloko ang lahat sa dunk at malaking pagbabago ang gagawin ng Warriors sa paparating na araw. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 5,100. I-click lamang ang link sa comment section. Si Joel Embiid ay nagkaroon ng sinus fracture sa pagkatalo ng Sixers laban sa Indiana Pacers nitong Sabado, isa na namang dagok sa isang season na puno ng mga hamon para sa All-Star Big Man. Nangyari ang insidente sa pagtatapos ng first half nang magbanggaan sila ni Benedict Mathurin ng Indiana habang nag-aagawan para sa defensive rebound. Nasalo ni Embiid ang siko at braso sa kanyang mukha, dahilan upang bumagsak siya sa sahig habang nagpatuloy ang laro. Nanatili siya malapit sa bench ng Philadelphia habang hawak ang kanyang mukha. Idineklara siyang hindi na makakabalik ng team sa simula ng second half dahil sa impact sa kanang bahagi ng mukha, partikular sa pisngi at ilong. Wala pang naibigay na update si Coach Nick Nurse pagkatapos ng laban, maliban sa pagsasabing patuloy pa ring sumasailalim sa pagsusuri si Embiid. Kalaunan, inihayag ng team na nagtamo siya ng sinus fracture at muling susuriin ngayong weekend. Nakapaglaro si Embiid sa 6 lamang sa 23 laro ng Philadelphia ngayong season. Patuloy siyang naaabala ng pamamaga sa kaliwang tuhod at nagsilbi ng 3 laro na suspensyon dahil sa pisikal na insidente laban sa isang reporter. Si Embiid, Tyrese Maxey at Paul George na tinaguri ang Big Three ng Philadelphia mula nang dumating si George nitong off-season ay nakapaglaro ng magkakasama sa 3 bahagi lamang ng laro. Ang Sixers ay may record na 7-16 this season. Kailangan lang naming mag-move on at mag-practice ulit kapag nagbalik kami sa ensayo. Dapat meron kaming next man up mentality, sabi ni Maxey, na nanguna para sa Philadelphia na may 22 points. Nakakalungkot ito dahil nasa tamang direksyon na kami. Nagsisimula ng malaman ng mga tao ang kanilang mga role, kung ano ang hinihiling ng coach at kung paano maglaro ng tama. Alam namin kung paano maglaro kasama si Joel, pero ngayon, baka kailangan naming bumalik sa isipang maglaro nang wala siya. Ayos lang yon, iba ito, pero ganun talaga ang buhay. Si Embiid ay ilang beses nang nagtamo ng mga pinsala sa mukha, kabilang ang orbital bone fracture matapos mabangga ni Pascal Siakam noong 2022 playoffs, laban sa Raptors at noong 2018. Matapos bumangga sa kanyang kakampi na si Markelle Fultz. Noong nakaraang taon, isiniwalat ni Embiid na nagkaroon siya ng Bell's palsy habang nasa unang round ng playoff laban sa New York. Ayon kay Embiid sa isang panayam sa ESPN pagkatapos ng panalo sa Chicago nitong linggo, nakaka-depress ang sitwasyon ng kanyang kaliwang tuhod ngayong season dahil hindi ito dulot ng injury kundi pamamaga lamang. Ang laban sa Chicago ang huli ng Philadelphia bago ang laro nitong Sabado. Maganda ang kondisyon niya nitong buong linggo at nagpractice siya ng husto, sabi ni Coach Nurse tungkol sa estado ng pag-iisip ni Embiid. Marami kaming ginawa para makahabol siya sa bilis ng laro. Pero naiisip ko na para bang mayroon siyang itim na ulap na bumabalot sa kanya. Talagang sunod-sunod ang nangyayari sa kanya sa kasamaang palad. Ano sa tingin nyo kay Embiid, mga kaibigan? Sa sumunod na laban naman, Ja Morant at Grizzlies tinalo ang Nets para sa ika-4 na sunod na panalo. Nagtala si Ja Morant ng 28 points, 10 assists and 7 rebounds. Para pangunahan ng Memphis Grizzlies sa kanilang ika-4 na sunod na panalo, tinalo ang bumibisitang Brooklyn Nets nitong Sabado. Hindi na lumamang ang Brooklyn matapos ang 3 puntos na abante ng Memphis sa kalagitnaan ng first quarter. Gumanti ang Grizzlies sa 2 talo nila sa Nets sa unang bahagi ng season sa pamamagitan ng pag-shoot ng 52.5% from the field and 47.2% from 3-point range. Nag-ambag din si Jackson ng 7 rebounds and 5 steals para sa Memphis. Nanguna para sa Brooklyn si Dorian Finney-Smith na may 19 points. Nagtala sina Dennis Schroeder at Jalen Wilson ng tig 15 points, habang sina Noah Clowney, Shake Milton, Day'Ron Sharpe, Cameron Johnson at Keon Johnson ay may tig 12 points. Nakagawa ang Nets ng 18 turnovers at natalo sa ika-5 pagkakataon sa kanilang huling 6 na laro. Pumasok ang Grizzlies sa laban bilang pinakamataas ang average na puntos sa liga na may 122.1 points per game. At nauna sila ng 3 kalamangan sa pagtatapos ng mabilis na first quarter. Ang dalawang team ay gumawa ng 13 3-pointers sa unang yugto pa lamang. Umiskor si Morant ng 16 points,
sa ikalawang quarter upang palawakin ang kanilang lead sa 69-56 sa halftime. Nang makalapit ang Brooklyn sa dalawang kalamangan ng Memphis matapos ang magkakasunod na 3-pointers nina Johnson, Finney-Smith at Schroeder sa simula ng third quarter, sumagot ang Memphis ng run na tinapos ng isang 3-pointer mula kay Jalen Wells. May hawak na kalamangan ang Memphis na 12 sa simula ng ika-4 na quarter at nagtala ng 7 sunod na puntos upang umabante ng 121-106. Matapos ang isang layup ni Clark, nagpakita ng pag-asa ang Brooklyn nang umiskor si Ben Simmons upang bawasan ang kalamangan sa 10. Ngunit agad na sinawatan ng Grizzlies ang kanilang pagbangon sa pamamagitan ng 10 sunod na puntos. Parehong galing sa 4 na araw na pahinga ang dalawang team matapos mabigong makapasok sa final rounds ng NBA Cup. Sa laro na ito, naloko ni Ja Morant ang lahat sa sinabing hindi na ito gagawa ng dunk. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, ang patuloy na problema ng Warriors sa pag-shoot ay maaring magdulot ng mabilis na paghahanap ng trade. Ang panalo ng Warriors sa 10 sa kanilang unang 12 laro ay dulot ng matibay na depensa, maayos na assist-to-turnover ratio at kahangahangang 3-point shooting. Simula noon, natalo na sila sa 8 sa kanilang sumunod na 12 laro at bumaba ang kalidad sa 3 nabanggit na aspeto. Kaya bang bumawi ng kasalukuyang lineup? O kailangan ng kumilos ni General Manager Mike Dunleavy at ang kanyang front office team upang maghanap ng trade? O baka naman lilipas lamang ito sa mga susunod na laro, isang slump? Hindi, sabi ni Lindy Waters nitong Sabado matapos ang ensayo. Hindi, papasok din ang bola. Paminsan-minsan may mga mintis talaga, may mga defensive schemes na dapat isaalang-alang. Sa labas, maaring isipin na ito ay isang slump. Pero tulad ng sinabi ko, nasa laban pa rin tayo sa bawat laro. Maraming pagkakataon na dapat sana ay nanalo na tayo. Hindi ko tatawagin itong slump. Si Waters ay dumating sa Warriors nitong summer mula sa sistema ng Oklahoma City na may matitinding 3 punto na shooters. Maganda ang kanyang simula ngunit bumaba ang kanyang laro sa mga sumunod na laban. Hindi nag-iisa si Waters sa problemang ito. Ilang designated shooters ng Warriors ang nahaharap sa parehong hamon, habang ang ilan ay bumabawi ngunit hindi sapat upang matulungan ang team na makabalik sa kanilang winning form. Kahit bumababa ang kanilang kahusayan, naniniwala si Coach Steve Kerr na may sapat pang kalidad ng mga shooter ang team upang makipagkompetensya sa pinakamataas na antas. Sa tingin ko, marami pa tayong shooters, ani ni Kerr. Hinahanap lang namin ang tamang kombinasyon. Minsan, may inilalagay kaming lineup na masyadong nakatuon sa opensa o depensa kaya medyo nagkakagulo kami. Malalim ang lineup namin pero kailangan naming balansehin ang buong minuto sa pamamagitan ng tamang rotations. Nang mawala si Melton, kinailangan ni Kerr na magdesisyon sa kapalit na starter sa shooting guard. Si Gary Payton na mahusay sa depensa ngunit hirap sa 3-pointers ay isang option. Si Podziemski naman na nagsisimula ng maging consistent sa shooting ngunit mahina sa depensa. Pinili ni Kerr si Waters na nasa gilid ng rotation ngunit maaaring magbigay ng balansing opensa at depensa. Lahat sila ay nabigyan ng pagkakataong magsimula sa tabi ni Curry. Ngunit kapag kasama sina Kuminga at Green, 3 players ang hindi dinidepensahan sa labas. Noong simula ng season, ang Warriors ay nagmukhang may sapat na mga shooter upang maglaro ng 4 out, kung saan 4 na player ang komportabling mag-shoot sa labas. Ngunit hindi ito nagpatuloy. Inaamin ko, hindi ka pwedeng magkaroon ng sobrang daming shooters, ayon kay Kerr. Ang pagkawala ni Melton ay malaking dahilan ng mga problema natin nitong mga huling linggo. Ang kailangan mo talaga ay 2-way players, isang shooter na kayang magdepensa. Si Melton ay isang perfect fit para sa plano ng Warriors, isang mahusay na defender na solid din mula sa deep. Maaring may perpektong kapalit na nasa ibang team, ngunit wala ito sa kasalukuyang roster. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my